Oh, you're bringing the heat with the Beatitudes. This is Jesus flipping the world's idea of blessing right on its head. Everybody wants to be blessed, right? But look at who Jesus calls blessed: the poor in spirit, the mourners, the meek, the hungry for righteousness. That's not what the world chases. The world says, blessed are the rich, the strong, the happy, the satisfied. But Jesus says, no, no, no! Blessed are the ones who know they're empty, who are desperate for God, who are broken, who are hungry for something more than this world can give. When you're poor in spirit, when you know you've got nothing to offer God, that's when the kingdom of heaven is yours. When you're mourning, when you're weak, when you're being ridiculed or rejected for your faith, Jesus says you're in the sweet spot for God's comfort and reward. Why? Because all that pain and emptiness drives you to God. It's like hunger and thirst. When you're starving, all you can think about is food. God wants you to crave righteousness like that, to crave Him, because only He can fill you up. And don't miss this: when people hate you, exclude you, or talk trash about you because you follow Jesus, you're not cursed, you're blessed. That's God's upside-down kingdom. He's saying, you're mine, you're walking the same road as the prophets and Jesus Himself. So do not measure your blessing by how easy your life is or how much stuff you have. Measure it by how close you are to Jesus, how much you're leaning on Him, and how much you're craving His righteousness. That's the real blessing. And that's what the Beatitudes are all about. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga mahihinhin, sapagkat kanila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mateo 5, talata 3-6 kay JV. Ng init sa mga beatitudes. Ito si Jesus na binabaligtad ang ideya ng mundo tungkol sa pagpapala. Lahat naman gustong pagpalain, di ba? Pero tingnan mo kung sino ang tinawag ni Jesus na mapalad. Ang mga mahihirap sa espiritu, ang mga nagluluksa, ang mga mapagpakumbaba, ang mga nagugutom sa katuwiran. Hindi yan ang hinahabol ng mundo. Sinasabi ng mundo, mapalad ang mayaman, ang malakas, ang masaya, ang nasiyahan. Pero sinabi ni Jesus, hindi. Mapalad ang mga nakakaalam na sila ay walang laman, na naghahanap ng Diyos ng buong puso, na nasaktan, na nagugutom sa isang bagay na higit pa sa maibibigay ng mundong ito. Kapag mahirap ka sa espiritu, kapag alam mong wala kang maiaalay sa Diyos, doon mo makakamtan ang kaharian ng langit. Kapag nagluluksa ka, kapag mahina ka, kapag pinagtatawanan ka o tinatanggihan dahil sa iyong pananampalataya, sinasabi ni Jesus na nasa tamang lugar ka para sa kaliwan at gantimpala ng Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng sakit at kawalan na iyon ang nagtutulak sa iyo sa Diyos. Parang gutom at uhaw kapag nagugutom ka, ang iniisip mo lang ay pagkain. Gusto ng Diyos na ganun ka maghangad ng katwiran, na hangarin mo siya dahil siya lang ang makakapuno sa iyo. At huwag palampasin ito kapag kinamumuhian ka ng mga tao. Hindi ka isinasama o sinisiraan ka dahil sumusunod ka kay Jesus. Hindi ka sinumpa, Ikaw ay pinagpala. Iyan ang baliktad na kaharian ng Diyos. Iyan ang Diyos. Iyan ang Diyos. sinasabi niya, Ikaw ay akin. tinatahak mo ang parehong landas na tinahak ng mga propeta At ni Jesus mismo, kaya wag mong sukatin ang iyong biyaya. sa kung gaano kadali ang iyong buhay o kung gaano karaming gamit ang mayroon ka, sukatin ito sa kung gaano ka kalapit kay Jesus. Kung gaano ka nakasandal sa
Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.